Hello guys! Kamusta na kayo? Pag-uusapan natin is 1 month review ko as a Geely user and also as an EV owner. May pupuntahan lang ako sa Taglet. Papunta ako ng Landmark. So pwede nyo akong samahan habang nagchichika tayo. Okay? Let's go! Nga pala, sa mga bagong nanonood ng videos natin, I am an owner of EV and marami rin kaming mga na-release na video such as yung video namin sa Baguio and also sa Lucena. Panoorin niyo yun guys para makita niyo yung experience namin using EV. Normally, at the end of the video, nagpa-provide din kami ng computation kung magkano yung nagastos namin sa EV, computations kung ano yung mga savings natin versus gas cars. So, magandang panoorin niyo yun guys para meron din kayong way how you can compute your expenses and your savings. So ngayon, punta muna tayo kay Jollibee. Kasi walang Jollibee sa Landmark. Papakainin ko lang si Anya. Okay, let's go! Wow, bago yung Jollibee. Guys, ang shala ni Jollibee, oh. May wireless charger. Ah? Charging! Guys, nakikita nyo, ang init, no? Saglit lang, ha? So, mag-parking comfort tayo, guys. Kasi sobrang init habang hinihintay natin yung food namin. Try natin. So, by the way, kung may nanonood sa atin na Geely user or Geely owner, nilagay ko lang yung susi sa bulsa ko. So, paano mabuksan nyo to? Make sure na nandun sa bulsa nyo yung susi. So, long press and then ba't kaya? Malapit naman ako. I'm not sure. One more time. Ayun, nag-open na. Labas ko pa sa bulsa ko. Okay. Hanapin natin si parking comfort. Okay guys, so pinindot ko to. This car icon. And then punta kayo sa may vehicle control. May nakasulat ditong parking comfort. Okay. So, activate natin. Enable stay powered on. False, blah, blah, blah. Activate natin ng 1 hour. Enable. Yan. So, naka-enable na siya, guys. Naka-parking comfort na tayo. And then, lock natin. Okay. Kain tayo, guys. Guys, let's go. Okay. Parking comfort turned on. Very good. Okay, got it. Okay, guys, successful si parking comfort. Malamig. At magre-ready lang ako and then drive na tayo. Right, let's go to Landmark. So, nyo ba muna makita? Ang arrival time natin is 1:16, 27 minutes, 9.4 kilometers going to Landmark. Let's go. Yung mga dumadaan ng Commonwealth dyan, mga Quezon City, Fairview, masarap pala dito kumain sa sa bagong Jollibee. Libreng charger. Pinagbibigyan. Ang saya. Ganun talaga dapat tayo mapagbigay. Bigayan, di ba? World peace. Napansin ko, nag-change lanes ako, di ba? Pinagbibigyan. Ang bait. Thank you. Cutie. Okay, sige. Gain na tayo dun sa topic natin, guys. Okay, so, overall condition muna ng sasakyan natin, guys. Okay naman si Geely. Wala kaming major na kailangan palitan. Okay siya. Meaning, wala siyang bangga. Same pa rin nung kinuha natin. Except that, may mga minor scratches. Kasi di ba nag-expressway tayo. So, merong mga konting gasgas lang sa gilid. Ganyan. Mga napansin ni Sir habang nagka-car wash. Okay, item number 2. Accessories naman tayo. So, meron tayong 4 na accessories na nabili kay Geely. So, yun ay mga dashcam, floor mat, tire
pressure na hindi naka-on, on natin. Okay. NCV2L. Tingnan nyo ngayon dyan, ilalagay ko kung paano paganahin si V2L habang nagsasalita ako. So, i-a-append ko na lang. Dito na tayo guys sa main circle. Papunta tayo ng landmark. So, kakanan tayo sa may North Ave. Pag-usapan natin yung driving experience ko. Driving experience as an EV owner. Hindi naman kasi ako makabigay ng ng comparison din sa ibang mga EV kasi ang na-try ko pa lang naman talaga is si Geely. So as a user, comparing to my manual and automatic cars, favorite ko to. Kasi talagang ang gaan niyang gamitin. Hindi ako nahihirapan, hindi ako pagod kahit long drive. So, very good ang driving experience ko sa kanya. Me as a driver and also as a passenger. So, kung i-compare ko din sa mga luma kong kotse, kung ako ito talaga yung pipiliin ko. Hindi ko naman sinasabing ayoko na silang gamitin. I'm just saying na talagang itong pipiliin ko and hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi kumuha kami ng EV. Kasi magandang siya, marami siyang benefit. So going back sa comfort, very comfortable gamitin si Geely EX. Tsaka guys, alam niyo si Geely, ang versatile niya. Kasi hindi siya limited sa short driving. So pwede din siyang pang long drive. So ayun, magandang gamitin to. So, di ba, city driving, hatid sundo sa bata, minsan namamalengke, groceries, maisipan namin mag-Baguio, maisipan namin mag-Lucena. So, kaya niya, nang hindi nako-compromise yung oras nyo. Ayun, tapos wala rin kami mga major na pinagawa sa kanya. As is, kung ano yung pagkakakuha namin kay Geely, yun pa rin. At satisfied kami dun sa decision namin. Kung babalikan niyo yung pinakaunang video namin about Geely, nabanggit namin yung major decision namin kung bakit si Geely. Dahil dun sa driving range niya, mas malaki. At saka, dahil sa space, kasi ang dami niyang space. And pangatlo, budget friendly siya. Hindi pala budget friendly. Budget EV siya. Na nandito lahat ng kailangan nyo. Basic needs. Oh, yun, that's what I will tell. I will say it. Lahat ng kailangan na meron siya. Guys, nandito na tayo sa Trino. Ma-park lang muna ako saglit. Ayan ka. Okay, let's park. Alam mo, buti talaga may 360. Naiilawan na ako sa likod. Thank you, 360. Alam niyo ba guys, sa 10 taon na nagdadrive ako, hindi pa rin ako marunong mag-parallel parking. Dito, ang galing. Ang galing ko na. Gusto niyo na sample? Next time na lang ako magpa-parallel park guys. Maganda tong parking na nakuha ko maluwag. Alam niyo guys, ang luwag talaga dito sa landmark mag-park. Tingnan niyo. Diba? Oh, yung pagitan, oh. Ikutan muna natin si Geely. So, ito na siya. Yan pa rin naman siya, di ba? Pagdating naman sa mga gasgas, hindi ko alam kung makikita nyo. Pero napaka-minor ng mga scratch. Ito katulad nito. Kita ba? Minor scratch. Bato yan. Meron pang maliliit dito eh. Pumasok lang muna kami sa landmark, no? Umupo muna ako saglit. So, ayun nga, pagdating naman sa app, yun ang wala siya. Yung app, yung mobile app. Pero okay lang yun. Kasi kung halimbawa sa charging, although wala naman tayong app to inform us na done na yung charging, ang naging workaround natin is i-alarm na lang sa mga phone natin na done na yung charging natin. Other than that, meron din siyang parking comfort, yung kaninang pinakita ko. So kung sobrang init sa labas, bago kayo pumasok,
i-parking comfort nyo muna yung sasakyan nyo bago kayo mamasyal, bago kayo lumabas, or bago kayo umalis. Kape tayo, guys. Thank you. Saglit lang, guys, ha. Lalaro daw muna siya. Grocery naman muna tayo, guys. Dito na naman po kami kay Chicken Ma. Hey, cheers! Guys, let's go home. Okay guys, punta naman tayo ngayon sa numbers. Bali, itong topic na to, yung pinaka-favorite ko at pinaka-importanting gusto kong i-point out dito sa vlog na to. Which is, napakatipid talaga ni EV. But, of course, bago natin masabing tipid yon, tignan natin yung numbers natin and yung computation natin. Tulad nga na nabanggit ko kaninang umaga, na at the end of the vlog, lagi tayo nagpo-provide ng numbers or ng computation sa inyo guys. So I guess, alam niyo na rin yung routine natin when it comes to computation ng Meralco charging natin and as well as comparing the result to gas car. Alright, so ang numbers na ibibigay natin ngayon is between July 22 to August 15. So naglagay lang ako ng 1 month. 1 month cutoff natin is until August 15 only. Actually, July 16 to August 15 eh. Kaya lang nakapag-start tayo ng travel talaga is by July 22. Kaya pala August 15 kami kasi yun yung reading sa amin ng Meralco. Every 15 yung magiging cut-off natin because of that. In general, ang laman ng July 22 to August 15, yung mga tinravel natin sa pagsundo, paggrocery, pagpunta sa Antipolo or papunta anywhere, including Baguio. The Lucena, hindi namin i-include sa numbers na to kasi just Lucena happens after August 15. Alright? Clear tayo doon. Okay, to begin with, the total kilometer traveled namin from July 22 to August 15 is 1,597 kilometers. Binrake down namin yan sa dalawa. First bucket is the kilometers in terms of traveling ng sundo, market, punta sa ibang lugar, etc. And then the other part is Baguio. So, pag-usapan muna natin yung Meralco charging. I-breakdown natin si 1,597 kilometers. First one is 1,057 kilometers, which is equivalent to 110.23 kilowatt hour. Now, the 110.23 kilowatt hour, multiply natin siya sa Meralco rate, which is 15.50. The result is 1,047. Plus, remember, nagkaroon tayo ng charging sa Baguio, sa Evro. So, that is 1,000 plus 275 pesos, total of 1,275. So, that's for Evro Baguio charging. That is equivalent to 540 kilometers. Now, i-total natin yon. The 1,047 plus 1,275. Therefore, the total Meralco charging natin is 2,983. Okay, so ang next question. Magkano naman ang equivalent nun sa gas? For gas, let's go back to the numbers of 1,597 kilometer. I-divide natin yon sa 10 kilometer per liter. Therefore, that's 159.7 liters multiplied to 70 pesos per liter ng gas. That is equal to 11,179. Laki, no? So, next question tayo. Magkano ang naging savings natin? I-minus lang natin yung 11,179 pesos na gastos natin kung gas minus 2,983. 2,983 is the Meralco charging natin sa EV. The answer is 8,196 pesos. So, ang laki ng savings natin, diba guys? So, that is our number just for 1 month. And we will continue the same thing. Magkakaroon din tayo ng second month and probably on our third and moving forward. Nga pala guys, naka 1K subscriber na po tayo. Thank you so much. Maraming salamat po sa nag-subscribe na sa atin at sa mga magsusubscribe pa.
Thank you po talaga sa mga nag-subscribe and patuloy na nag-watch ng mga videos natin. Nakakatuwa po yung mga comments niyo sa amin. Lahat po yun nababasa namin. So as much as we could, nagre-reply po kami sa inyo. Ay po, continue, feel free to comment down below at marami pong natututunan ang maraming sa atin. Okay guys, stay tuned. Thank you again and I'll see you again on the next one. Salamat po. Bye!